Mapagpalang araw muli mga kapatid kay Kristo. Kung hindi po tayo nakikinig sa mga salita ng Diyos ay wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Kaya nga po sinabi sa Lucas 8:21, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Kaya nga po kapag hindi po tayo nakikinig at hindi natin sinusunod ang mga salita ng Diyos, ay tayo po ay hindi kaano-ano ng Panginoong Hesukristo at hindi po tayo anak ng Diyos. Kaya nga po hindi nalulugod ang Panginoong Hesukristo kay Marta dahil tinanggap niya lamang ang Panginoon sa kanyang pisikal na katawan, ngunit hindi po niya tinanggap ang mga salita ng Panginoon. Atin pong pag-aralan kung ano ang magiging bunga ng hindi pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikitungo ni Marta sa mga kapwa-tao at lalo na sa Panginoon. Habang nagtuturo ang Panginoong Hesukristo ay lumapit naman itong si Marta sa Panginoon at kinausap niya ito. Lucas 10:40. Panginoon, wala bagang anuman sa iyo? Napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. May dalawang uri ng paglapit sa Diyos. Si Maria, ayon sa Lucas 10:39, naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay lumapit sa Panginoon at dumadaing sa Panginoon kung bakit nag-iisa lang siyang naglilingkod, naghahanda. Gayong meron naman siyang kapatid na si Maria. Ganyan po ang mangyayari sa atin kung hindi po muna tayo nakikinig o nag-aaral sa mga salita ng Diyos. Lumalapit po tayo sa Diyos para magreklamo, dumaing o humingi ng mga bagay. Darating ang araw na makakaramdam tayo ng pag-iisa kung hindi po muna tayo nakikinig o nag-aaral sa mga salita ng Diyos. Dahil kung hindi po tayo nag-aaral sa mga salita ng Diyos ay malayo po tayo sa Diyos. Malayo po si Marta sa Panginoong Hesukristo. Nasa kusina po siya, samantalang si Hesukristo naman ay nagtuturo sa mga tao doon at kabilang na doon si Maria. Makakaramdam tayo ng kapaguran kapag wala po yung salita ng Diyos sa atin. Pakiramdam ba niya ay napapabayaan siya o pinapabayaan siya? Ngunit ang totoo ay siya po yung nagpapabaya sa kanyang sarili. Dahil hindi po niya pinapakain ang kanyang sarili ng mga salita ng Diyos upang siya ay maging malakas. Dahil siya po ay abala sa mga bagay na pang-pisikal lang o nakatuon lang sa mga bagay na nandito sa mundo. Hindi po kasalanan ng Diyos kung parang napabayaan siya o nag-iisa siya o napapagod siya. Dahil sa kakulangan niya sa mga salita ng Diyos ay nagkukulang din siya ng tiwala sa Diyos na siya ay matutulungan. Hindi po pababayaan ng Panginoong Hesukristo na siya ay maghanda mag-isa ng makakain nila para sa kanilang pisikal na pangangatawan. Dahil nga po, hindi naman po ginutom ni Hesukristo yung mga 5,000 tao na kanyang tinuruan. Ang Panginoon po ay mayroon siyang oras. At kung ang oras ng Diyos na magturo sa atin o magbahagi sa atin ng salita ng Diyos, ay huwag po nating isawalang bahala ito. Sa sinabi po niya sa Panginoon na wala bagang anuman sa iyo, napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa, parang ang ibig po niyang sabihin ay parang pabaya ang Diyos at hindi niya nararamdaman o nakikita na siya ay naghihirap sa kusina samantalang ang kanyang kapatid ay nakaupo lang at nakikinig sa Panginoon. Parang sinisisi pa niya ang Panginoon kung bakit siya naghihirap na maghanda mag-isa ng kanilang makakain. Para bagang manhid ang Panginoon at hindi niya nararamdaman ang kanyang paghihirap. Ganyan po tayo.
pag hindi po tayo kumikilala o nag-aaral sa mga salita ng Diyos. Marami po tayong isinisisi sa Diyos. Pakiramdam natin ay hindi tayo pinagmamalasakitan ng Diyos. Ngunit hindi po manhid ang Diyos. Kadalasan po tayo ang manhid dahil hindi natin pinakikiramdaman kung ano ba talaga ang nais ng Diyos na ating gawin para tayo ay hindi mapagod, hindi makaramdam na mag-isa. Kadalasan tayo yung lumalayo sa Kanya dahil hindi natin siya linalapitan at pinakikinggan yung Kanyang mga salita o inaaral ang mga salita niya. Kundi lumalapit lang tayo sa Kanya kapag may kailangan tayo sa Kanya. Ating ituloy basahin yung sinabi ni Marta sa Panginoon. Sinabi niya, iutos mo nga sa Kanya na ako'y tulungan niya. Ganun po ang asal natin kapag hindi tayo nag-aaral ng mga salita ng Diyos, na para bang hindi alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa at mas marunong pa siya sa Diyos. Uutusan pa natin ang Diyos. O kaya gusto natin siyang i-control o i-manage. Na kung tutuusin, dapat ang Diyos ang may control sa atin at hindi tayo ang kumukontrol sa Diyos. Hindi po natin nakokontrol ang Diyos. Dapat tayo po yung susunod sa Diyos. At ibibigay rin naman ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi po niya tayo pagkukulangin. Hindi po niya tayo pababayaan. Kung tayo lamang po ay nakikinig at sumusunod sa Kanya. Ang Diyos ay nandyan palagi. Pero ang tao, ang siyang lumalayo sa Diyos. Ang asal o pakikitungo ni Marta sa Panginoon ay parang kumakausap siya sa Panginoon na parang hindi anak ng Diyos. Kaya ganun ang turing o pakikitungo ni Marta sa Panginoon ay dahil hindi siya nakikinig sa mga salita ng Diyos, kaya hindi po siya nababago. Hindi po siya nagiging mabuti. Hindi po niya alam kung paano maging mabuti sa Diyos at sa kapwa. Dahil walang espiritu ng Diyos na nagpapaalala sa Kanya kung ano ang dapat niyang sabihin at ano ang dapat niyang gawin na mabuti. John 14:26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have told you. Ang salita ng Diyos po ay may kasamang espiritu niya. At iyon po ang magpapaalala sa atin at magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating reaksyon, ano ang dapat nating sabihin sa ating kapwa at sa Diyos. Kaya nga po nakaramdam siya ng pag-iisa, kinalaunan sa kabila ng kanyang kasipagan kasi wala po siyang kasakasama na espiritu ng Diyos dahil malayo po siya sa salita ng Diyos na si Hesukristo sa katawang tao. Kung may dalawang klase ng pagtanggap, ay meron ding dalawang klase o uri o paraan ng paglapit sa Diyos. Kung ang dalawang uri ng pagtanggap na si Marta ay tinanggap niya lamang ang pisikal na pangangatawan ni Hesukristo, ngunit hindi ang kanyang salita. Ngunit si Maria ay tinanggap niya ang mga salita ng Diyos na ibinabahagi ng Panginoong Hesukristo at pati na ang kanyang katawang pisikal. Ngayon, ang dalawang uri ng paglapit sa Diyos ay ang lumalapit na nakikinig sa mga salita ng Diyos at ang lumalapit para dumaing. Hindi ko po ibig sabihin na hindi na tayo manalangin o dumaing. Ngunit may mas magaling na bahagi ng paglapit sa Diyos. Iyon ay ang higit sa lahat ay nakikinig o nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos para mahanap natin ang kanyang kaharian dahil iyon po ang nagdadala sa atin sa kanyang gantimpala. Hindi po natin mahanap ang kaharian ng Diyos sa daing ng daing o salita ng salita na wala naman po tayong alam sa kung ano po yung mga instruction na sinasabi niya.
Kailangan po nating mabago o maborn again sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Dahil hindi po natin mahanap ang kaharian ng Diyos kung hindi po tayo mababago. Kaya nga po sabi sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God." Yun po yung pakikinig at aaral sa mga salita ng Diyos and His righteousness. And His righteousness, ibig sabihin po ay dapat po tayo ay mabago sa pag-uugali o asal. At ang asal at pag-uugali ay nanggagaling sa puso, sa pag-iisip. Yung nasa puso at nasa isip ay naririnig sa pananalita at nakikita sa ating mga gawa. Ang pag-aaral na to na nasesentro kay Marta ay hindi para kamuhian natin si Marta, kundi para matuto tayo sa kanya, para hindi na natin gawin kung ano yung mga nagawa niyang hindi nakakapagpalugod sa Diyos.